Naghihingalo ang anak ko, pero nilock ng asawa ko ang aking mga card para tustusan ng kanyang kabit. Sa gitna ng bagyo, isinangla ko ang aking singsing sa kasal para sa ospital, habang si Darius at ang kabit niyang si Selena ay nagpapakasasa sa champagne para sa milyong-milyong kontrata. Diskartehan mo yan, ang walang awang salitang nagtulak sa akin sa kapahamakan. Ngunit nabuksan na ang huling habilin ng aking ama, na nagluklok sa akin bilang tunay na may-ari ng korporasyon yung hinahangad niya. Patay na ang aking kahinaan oras na para magbayad ang mga nagtaksel. Sino ang susunod na mawawala ng lahat? Nung araw na dinala ko ang aking wedding ring sa pawn shop sa labas ng ospital para lamang magkapera, alam kong wala nang balik ang mangyayari sa amin ni Darius. Sa halagang 50,000 piso, ibinigay ko ang natitirang peraso ng aking dignidad bilang asawa para lamang maisalba ang buhay ng aking anak na si Enzo. Ang aking mga daliri ay nanginginig habang tinatanggap ang tuyong papel ng resibo. Ngunit sa aking dibdib, may isang bagay na tuluyan ang naging bato. Ilang oras bago iyon nakatayo ako sa harap ng billing counter ng Manila Medical Center. Ang amoy ng antiseptic at ang malamig na hangin ng aircon ay tila sumasakal sa aking paghinga. Sa likod ng makapal na salamin, nakikita ko ang ICU kung saan nakahiga ang aking 5 taong gulang na anak. Ang kanyang maliit na katawan ay napapaligiran ng mga tubong nakakabit sa mga makinarya. Ang bawat mahinang tunog ng heart monitor ay parang isang paalala na unti-unti nang nauubos ang oras ni Enzo. Sabi ng doktor, kailangan ng agarang operasyon sa kanyang puso ngayong gabi. 200,000 piso ang kailangang paunang bayad para maiyakyat siya sa operating room. Inabot ko ang aking wallet nang may nanginginig na mga kamay. Inilabas ko ang gintong credit card na nakapangalan sa amin ni Darius. Ito ang card na nakakonekta sa aming joint account, kung saan nakatabi ang aking mga personal na naipon bago ko iniwan ang aking trabaho bilang isang magaling na financial analyst upang maging isang full-time mother. Inabot ko ang card sa cashier at pilit na umiti. "Pakisubukan po ito, miss," sabi ko habang pinapakalma ang aking sariling boses. Ang cashier ay tumingin sa akin nang may awang ekspresyon pagkatapos nang iswipe ang card sa makina. "Ma'am, decline po ang card. Baka po may iba kayong card na magagamit natin." Kumunot ang aking no. Paanong naging decline karagdagang pera ang ipinasok ko dun nung nakaraang buwan mula sa natitira kong shares? Agad kong inabot ang aking persona na debit card. "Subukan po natin ito, pakiusap ko." Ngunit pagkatapos ng ilang segundo, umiling muli ang babae. "Ma'am, decline din po." Sabi po sa system, frozen ang lahat ng accounts na nakaugnay sa pangalan ninyo. Frozen. Ang salitang yon ay tila isang malamig na tubig na ibinuhos sa aking buong katawan. Ang aking mga tuhod ay biglang nanghina, kaya napahawak ako sa gilid ng counter upang hindi matumba. Paanong mangyayari yon? Si Darius lamang ang may kakayahang gumawa nito. Siya lamang ang may hawak na mga master keys ng aming mga bank accounts dahil sa kanyang posisyon sa kumpanya. Agad kong kinuha ang aking telepono at tinawagan si Darius. 5 beses kong sinubukan, bago niya sa wakas ay sinagot ang tawag. Sa kabilang linya, hindi ang nag-aalalang boses ng isang ama ang aking narinig. May naririnig akong malakas na tugtog-tawanan ng mga tao at ang kalansing ng mga mamahaling baso ng alak. "Darius, nasaan ka si Enzo? Kailangang operahan ngayon din." Na-freeze ang lahat ng mga accounts ko. Hindi ko mabayaran ang deposito sa ospital. Mabilis kong sinabi habang pinipigilan ang aking sarili na huwag magmakaawa. Nais ko siyang sigawan, ngunit pinanatili ko ang aking dignidad. Ang aking boses ay gumuho sa bigat ng emosyon, ngunit nanatili akong nakatayo ng tuwid sa gitna ng labi ng ospital. Isang pamilyar na boses ng babae ang narinig ko sa background ng tawag. Isang malanding tawa na kilalang-kilala ko. Si Selena. Ang aking matalik na kaibigan at kasalukuyang marketing director ng aming kumpanya. "Darius, sino ba yan? Huwag mo nang pansinin yan kanina. Pataya tinatawag ng mga bagong investors para sa toast natin," wika ni Selena sa kabilang linya. Narinig ko ang malalim na buntong hininga ni Darius na puno ng pagkairita at walang kahit katiting na pag-aalala. "Leandra, wag mo nga akong stress ngayon.
Kasalukuyan kong ipinagdiriwang ang pinakamalaking selyo ng kontrata ng Montemayor Group sa isang luxury hotel sa Makati. 1 milyong piso ang nakataya rito. Tandaan mo, ang pera ng kumpanya ay para sa negosyo, hindi para sa walang katapusang pagpapagamot ng batang yan. Humanap ka ng ibang paraan. Tiyak na may mga kaibigan ka pa naman na matatakbuhan. Darius, anak mo si Enzo Ang. Kanyang puso ay mahina na. Mamamatay siya kung hindi natin sisimulan ng operasyon ngayong gabi, bulong ko. Habang ang aking mga kuko ay bumaon sa aking palad sa tindi ng galit at sakit. Ngunit hindi ko hahayaang marinig niya akong umiyak. Hindi ako magmamakaawa sa taong walang puso. Tiyak kong hindi siya mamamatay sa loob ng ilang oras, Leandra. Kung talagang gusto mong mabuhay ang bata, diskartehan mo. Huwag mong iasa sa akin ang lahat ng bagay dahil abala ako sa pagbuo ng ating hinaharap ni Selena. Huwag mo na akong tatawagan muli ngayong gabi, at pagkatapos niyon, naputol ang linya. Ang tanging narinig ko na lamang ay ang mahabang tunog ng naputol na tawag na tila humihiwa sa aking natitirang pag-asa. Dahan-dahang bumaba ang aking kamay, hawak ang telpono. Pakiramdam ko ay gumuho ang buong mundo sa aking paanan. Ngunit alam kong wala akong oras para sa sarili kong pighati. Pumasok ako sa banyo ng ospital at hinarap ko ang aking sarili sa salamin. Ang aking mukha ay maputla, ang aking mga mata ay puno ng pagod. Ngunit may isang bagay na nagbago sa aking kalooban. Ang pag-ibig ko kay Darius, ang huling bahagi ng aking pagtitiwala sa kanya. Bilang aking asawa, ay tuluyan ang namatay sa gabing yun sa loob ng malamig na banyo ng ospital. Tumingin ako sa aking kaliwang kamay. Ang gintong singsing na may maliit na brilyante ay kumikinang sa ilalim ng fluorescent light. Ito ang singsing na ibinigay niya sa akin 10 taon na ang nakalilipas nang mangako siyang protektahan ako at ang magiging pamilya namin. Isa lamang pala itong malaking kasinungalingan. Hinubad ko ang singsing ng walang pag-aalinlangan. Lumabas ako ng ospital sa ilalim ng malakas na buhos ng ulan. Hindi alintana ang basang kalsada at ang lamig na dumarampi sa aking balat. Naglakad ako patungo sa pawn shop sa tapat ng kalsada at ibinigay ang aking singsing. Nang hawakan ko ang pera, alam kong ito ay simula pa lamang ng aking paglaban. Pagbalik ko sa loob ng ospital, habang iniabot ko ang hawak kong pera sa cashier para sa paunang bayad, biglang nag-vibrate ang aking telepon o sa aking basang bulsa. Isang hindi kilalang numero ang tumatawag sa akin. Sinagot ko ito nang may pag-aalangan habang pinupunasan ang aking basang mukha. Hello? Magandang gabi, Leandra. Ako ito si Attorney Jose Ramirez. Ang dating abogado ng iyong yumaong ama na si Don Vicente Vergara. Matagal ko nang hinihintay ang pagkakataong ito. Dumating na ang tamang panahon para buksan natin ang huling habilin at ang mga lihim na dokumentong iniwan ng iyong ama para sa'yo bago siya namatay. Napatigil ako sa aking paglalakad sa gitna ng lobby ng ospital. Ang aking hininga ay tila nabitin sa hangin, habang ang boses ng abogado ay patuloy na umaalingaw-ngaw sa aking pandinig na nagdadala ng isang katotohanang hindi ko kailanman inasahan. Hindi ko magawang igalaw ang aking mga paa pagkatapos ng tawag na iyon. Nanatili akong nakatayo sa tabi ng pintuan ng intensive care unit habang yakap ang aking sariling katawan upang labanan ang lamig. Pagkalipas ng 30 minuto, nakita kong isang pamilyar na figura na mabilis na naglalakad patungo sa aking direksyon mula sa dulo ng pasilyo ng ospital. Si Attorney Jose Ramirez. Basa ang laylayan ng kanyang mamahaling coat at mahigpit niyang hawak ang isang luma ngunit maayos na leather briefcase. Ang kanyang muka ay puno ng lungkot nang makita ang aking basang kalagayan. Ngunit mabilis itong napalitan ng isang seryosong tingin. Leandra, aking anak mahinang, boses niya na sapat lamang para marinig ko sa gitna ng ingay ng ospital. Ipinapangako ko sa iyo, hindi ka na mag-iisa simula ngayong gabi. Malalampasan natin ito. Inakay niya ako patungo sa isang tahimik na sulok ng chapel ng ospital upang makapag-usap kami nang walang nakakarinig. Sa loob ng maliit na silid na iyon, tanging ang liwanag ng ilang kandila ang nagbibigay ng init sa malamig na gabi. Inilapag ni Attorney Ramirez ang kanyang briefcase sa kahoy na upuan at maingat itong binuksan.
Alam kong napakahirap ng pinagdadaanan mo ngayon dahil sa kawalan ng puso ni Darius kay Enzo pagsisimula niya, habang inilalabas ang isang makapal na brown envelope na selyado pa ng pulang wax. Ngunit kailangan mong malaman ang totoong dahilan kung bakit ginagawa ito ng asawa mo sa inyo. Hindi lang ito dahil sa kanyang relasyon kay Selena. Ito ay dahil sa matinding takot. Takot siyang malaman mo ang katotohanan tungkol sa kumpanyang pinatatakbo niya ngayon. Inabot niya sa akin ang isang lumang dokumento na may lagda ng aking yumaong ama, si Don Vicente Vergara. Nang makita ko ang pamilyar na pirma ng aking ama, tila may kung anong humigpit sa aking lalamunan at naramdaman ko ang mabilis na pagtibok ng aking puso. 10 taon na ang nakalilipas bago kaikasal kay Darius, ang kumpanya ng kanyang pamilya ay nasa gilid na ng bangkaro. Paliwanag ni Attorney Ramirez habang itinuturo ang mga numero sa papel. Hindi alam ng publiko at lalong hindi mo alam na ang tatay mo ang nagligtas sa kanila mula sa kahihiyan. Nagpasok si Don Vicente ng napakalaking pondo kapalit ng 5% ng mga shares ng buong Montemayor Group. Ngunit hiningi niya na manatiling sikreto ito sa ilalim ng isang kasunduan na tanging sila lamang ng tatay ni Darius ang nakakaalam. Bakit itinago ni Papa sa akin ang napakalaking bagay na ito? Tanong ko habang hinahawakan ang malamig at medyo madilaw ng papel. Dahil mahal ka niya, Leandra. Ayaw niyang isipin mo na binili niya ang pagmamahal at atensyon ni Darius para sa iyo. Gusto niyang maging masaya ka sa iyong kasal nang walang anumang iisipin. Ngunit si Don Vicente ay isang matalinong negosyante. Alam niyang may ambisyon si Darius na maaaring sumira sa pamilya ninyo balang araw kung hindi ito mababantayan. Kaya gumawa siya ng kasunduan na ang lahat ng shares na ito ay mapupunta sa iyong pangalan sa oras na mawala siya o sa oras na maging banta si Darius sa iyong kaligtasan at sa iyong anak. Tiningnan ko ang mga papel. Ang aking pangalan, Leandra Vergara Montemayor, ay malinaw na nakasulat bilang ang nag-iisang tagapagmana ng tiwala na yon. Ibig sabihin, ako ang tunay na may-ari ng nakararaming bahagi ng kumpanya yang ipinagmamalaki ni Darius. Ang kumpanyang ginagamit niya ngayon para ipahiya ako at ipagkait ang pambayad sa ospital ng aking anak. Ngunit hindi pa doon nagtatapos ang lahat. Seryosong tumingin sa akin si Attorney Ramirez, ang kanyang mga mata ay nagpapakita ng matinding babala. May malaking problema tayo, Leandra. Nalaman ni Darius ang tungkol sa kasunduang ito kamakailan lamang, sa pamamagitan ng isang kasabwat niya sa bangko. Kaya naman minadali niya ang selyo ng malaking kontrata ng Sapsan o merger sa darating na linggo. Sa darating na Huwebes, magkakaroon ng isang emergency board meeting. Plano ni Darius na mag-issue ng mga bagong shares ng kumpanya para sa isang hindi kilalang korporasyon upang bawasan ang porsyento ng iyong pagmamay-ari mula sa 55% hanggang sa maging walang halaga na lamang ito. Napakunot ang aking no habang binabasa ang plano ng pagpupulong. Ibig sabihin, kung magtagumpay siya sa Huwebes, mawawala ng bisa ang hawak kong mga dokumento. Oo, Leandra. Mawawalan ka ng kapangyarihan sa kumpanya at tuluyan ka na nilang mapapaalis ng walang kahit isang duling. Kailangan nating kumilos ng mabilis, ngunit napakatahimik. Kailangan nating makakuha ng direktang ebidensya ng kanyang pagnanakaw sa pondo ng kumpanya bago sumapit ang pulong na iyon upang mapatunayan natin sa board na wala siyang karapatang mamuno. Inabot muli ni Attorney Ramirez ang isa pang piraso ng papel mula sa kanyang briefcase. Isang kopya ng dokumento ng kasunduan kung saan may nakasulat na pirma ko para sa pagbebenta ng aming lumang ari-arian sa probinsya. Tingnan mo ito, Leandra. Pamilyar ba sa iyo ang pirmang ito sa ibabad? Tiningnan ko ang papel. Ang aking pangalan ay nakasulat doon sa ibabaw ng isang linya gamit ang isang kulay asul na tinta na may kakaibang kurba sa dulo. Ngunit, alam kong hindi ko kailanman nilagdaan ang papel na yon. Wad ang pirma ko. Isang peking dokumento na ginamit ni Darius upang nakawin ang huling natitirang ari-arian ng aking pamilya. Kinabukasan maaga akong nagising sa tabi ng higaan ni Enzo. Pagkatapos kong masigurong maayos ang kanyang kalagayan at stable ang kanyang mga vital signs bago ang nakatakdang operasyon sa gabi, nagpa siya akong pumunta sa opisina ng Montemayor Group. Alam kong mapanganib ang aking gagawin,
Ngunit kailangan kong makuha ang mga ebidensya ng pandaraya ni Darius bago sumapit ang araw ng pagpupulong. Pagpasok ko sa lobby ng gusali, sinalubong ako ng mga pamilyar na mukha ng mga empleyado na dati kong nakakasalamuha. Ang ilan sa kanila ay umiwas ng tingin, marahil ay alam na ang tsismis tungkol sa aming relasyon ni Darius, habang ang iba naman ay tumingin sa akin ng may pagkaawa. Ngunit hindi ko pinansin ang kanilang mga tingin. Naglakad ako ng may kumpiyansa, suot ang aking simpleng asul na dress at ang aking buhok na maayos na nakatali. Sa tapat ng elevator, biglang bumukas ang pinto nito at iniluwal si Selena. Ang kanyang mamahaling pabango ay agad na humalo sa hangin ng lobby. Suot niya ang isang eleganteng puting suit at sa kanyang braso ay nakasabit ang isang pulang Hermes bag na alam kong nagkakahalaga ng milyon-milyong piso. Nang makita niya ako, isang mapang-aping ngiti ang gumuhit sa kanyang mga labi. "Oh, Leandra, nandito ka pala," wika niya habang dahan-dahang lumalapit sa akin. Ang kanyang mga takong ay gumagawa ng mabibigat na tunog sa makintab na sahig. "Akala ko ba ay busy ka sa pagbabantay sa anak mo sa murang ospital na yon? Bakit ka nandito ngayon? Nagpunta ka ba rito para humingi ng tulong pinansyal kay Darius?" Tiningnan ko siya mula ulo hanggang paa. Walang galit sa aking mukha. Tanging malamig na katotohanan lamang ang aking ipinakita. Lumapit ako sa kanya ng sapat upang maramdaman niya ang aking presensya. "Mag-ingat ka sa mga hiram na karanyaan, Selena." Mahinahon kong sagot, ang aking boses ay matatag at walang bahid ng takot. Dahil ang mga bagay na binili gamit ang perang ninakaw ay may kasamang sumpa. Kapag dumating ang araw na siningil na kayo, baka magulat ka na lang na wala nang natira sa'yo. Kahit ang sarili mong dignidad. Nawala ang ngiti sa mukha ni Selena. Ang kanyang mga mata ay nanlaki sa galit at dahan-dahang humigpit ang kanyang hawak sa kanyang mamahaling bag. "Huwag mo akong pagsalitaan ng ganyan, Leandra. Ikaw ang walang natira ngayon. Isang pirma na lang ni Darius, sa Huwebes tuluyan ka nang mabubura sa kumpanyang ito." Hindi ko na siya sinagot. Nilagpasan ko siya ng may tuwid na likod at pumasok sa elevator. Sa loob ng salamin nito, nakita ko ang aking sarili. Hindi ako ang talunan dito. Ginamit ko ang aking lumang access card upang makapasok sa archives at server room ng finance department habang oras ng tanghalian kung kailan walang tao sa paligid. Bilang dating financial analyst na nag-ayos ng buong system ng kumpanya, alam ko ang mga backdoor access na hindi kailanman binago ni Darius sa kanyang labis na kayabangan. Dahan-dahan kong inilagay ang aking flash drive sa computer terminal. Ang bawat pagpindot ko sa keyboard ay ginagawa ko ng buong ingat upang walang makarinig sa aking presensya. Sa loob ng ilang minuto, lumitaw sa screen ang mga transaksyon sa ilalim ng Aragon Holdings. Milyon-milyong piso ang inilipat mula sa pondo ng kumpanya patungo sa personal na account ni Selena sa loob lamang ng nakalipas na 6 na buwan. Ito ang patunay na kailangan ko. Ngunit bago ko pa matapos ang pag-download ng mga huling dokumento, narinig ko ang tunog ng pagbuka ng pinto sa katabing silid ng executive office. Mabilis kong hinugot ang flash drive at nagtago sa likod ng malaking cabinet ng mga dokumento. Narinig ko ang pamilyar na boses ni Darius, kasunod ang boses ni Selena na tila nagmamaktol. "Darius, kailangan mong pirmahan ang special power of attorney na ito ngayon din," sabi ni Selena, habang naririnig ko ang pagkalampag ng mga papel sa ibabaw ng lamesa. Ang lupa ng pamilya ni Leandra sa Batangas ay madali nating maibebenta sa mga investors mula sa Japan. Malaking pera ang makukuha natin bago sumapit ang Huwebes. "Huwag kang mainip, Selena," sagot ni Darius. Ang kanyang boses ay puno ng kasakiman. "Ang pirma ni Leandro na ginawa natin ay perpekto. Walang makakahalata na wad ito." Sa sandaling matapos ang board meeting sa Huwebes at maaprubahan ang pag-issue ng mga bagong shares, hindi lang ang lupa niya ang mapapasatin. Ang buong buhay niya at ng kanyang may sakit na anak ay mapupunta sa kalsada at wala silang magagawa para labanan tayo. Napahawak ako sa aking dibdib sa tindi ng galit habang nakikinig sa likod ng cabinet. Ang lalaking minahal ko at pinagkatiwalaan ko ng aking buhay ay nagpaplano na tuluyan kaming sirain ng aking anak nang walang kahit katiting na awa. Naghintay ako ng ilang mahabang minuto sa dilim, pinakikinggan ang bawat tibok ng aking puso.
habang pilit na pinatatahimik ang aking paghinga. Nang marinig ko ang tuluyan ng pagsara ng pinto ng kabilang silid at ang paglayo ng kanilang mga hakbang, dahan-dahan akong lumabas mula sa aking pinagtataguan. Mabilis kong nilagpasan ang mga mesa at tuluyang lumabas ng gusali nang walang sinumang nakakahalata. Agad kong hinarap si Attorney Ramirez sa isang maliit na kapihan malapit sa ospital. Iniabot ko sa kanya ang hawak kong flash drive na naglalaman ng mga transaksyon ng Aragon Holdings. May mas malala pa silang plano, Attorney Bulongko, habang nakatingin sa labas ng bintana kung saan patuloy pa rin ang pagbuhos ng ulan. Narinig ko silang nag-uusap. Ginamit nila ang aking peking pirma sa isang special power of attorney para ibenta ang lupa ng aking pamilya sa Batangas. Gusto nilang kunin ang huling ari-ari ang iniwan ni Papa bago sumapit ang Huwebes. Seryosong tumango si Attorney Ramirez. Ang kanyang mga daliri ay dahan-dahang humahaplos sa kanyang baso ng mainit na kape. Ito na ang huling hininga ng isang nalulunod na tao, Leandra. Alam ni Darius na kapag natuloy ang investigasyon sa pondo ng kumpanya, wala na siyang matatakbuhan. Ngunit huwag kang mag-alala. Agad kong ipapadala ang mga dokumentong ito sa Registry of Deeds para mag-file ng adverse claim. Hindi nila maibibenta ang lupang yon habang may nakabinbing legal na usapin. Pagkatapos ng aming pag-uusap, bumalik ako sa ospital. Pumasok ako sa silid ni Enzo na tanging ang mahinang liwanag mula sa mga medical na aparato ang nagbibigay ng liwanag. Umupo ako sa tabi ng kanyang higaan at dahan-dahang hinawakan ang kanyang maliit at tila napakalamig na kamay. Ang aking matapang na anak na nakikipaglaban para sa kanyang buhay sa bawat segundo. Hindi ko hahayaang makuha nila ang para sa'yo, anak. Bulong ko sa kanya habang hinahalikan ng kanyang no. Ang bawat sakripisyo ng iyong lolo Vicente ay para sa ating dalawa. Hinding-hindi ko hahayaan na ang mga taong walang puso ang makinabang sa kanyang mga pinaghirapan. Habang nakaupo ako sa tabi ni Enzo, biglang uminit ang aking telepono sa aking palad dahil sa isang papasok na mensahe. Mula ito kay Darius. Leandra, nag-aalala rin ako kay Enzo. Alam kong nagalit ako kagabi dahil sa stress sa trabaho. Gusto kong tumulong sa pagpapasimula ng kanyang pagpapagamot. Magkita tayo bukas ng umaga sa isang restaurant malapit sa ospital. Magdadala ako ng cash para sa'yo, ngunit pakiusap dalhin mo ang iyong pirma sa mga papeles ng lupang iniwan ng iyong ama para mapabilis natin ang pag-asikaso. Isang mapait na ngiti ang gumuhit sa aking mga labi. Alam kong hindi ito galing sa kanyang pagmamalasakit. Isa itong patibong upang masigurong hindi ko malalaman ang tungkol sa wad na dokumentong ginawa nila ni Selena. Hindi ko sinagot ang kanyang mensahe. Hinayaan ko siyang isipin na kontrolado pa rin niya ang sitwasyon. Ang kanyang kayabangan, ang magiging sarili niyang bilangguan. Malalim na ang gabi nang makatanggap ako ng isang email sa aking telepo na mula sa isang hindi kilalang nagpadala. Ang pamagat ng email ay maikli, ngunit nakakakuha ng pansin para kay Ma'am Leandra. Binuksan ko ang email at binasa ang nilalaman nito. Ma'am Leandra, ako po si G. Santos, mula sa IT and Finance Department. Noon pa man ay tapat na ako sa inyong ama na si Don Vicente. Alam ko ang mga nangyayaring anomala sa loob ng kumpanya sa ilalim ni Sir Darius at Ma'am Selena. Kasama sa email na ito ang orihinal na bank transfer slip na nagpapatunay ng paglilipat ng eksaktong 20 milyong piso mula sa pondo ng kumpanya patungo sa isang dummy account sa ibang bansa na nakapangalan kay Selena Aragon. Ito ang pinakamalakas na patunay ng malversasyon at embezzlement na magpapabagsak sa kanila. Mag-ingat po kayo dahil balak nilang burahin ang mga orihinal na log ng transaksyon bukas ng umaga. Tumingin ako sa kalakip na dokumento. Naroon ang opisyal na selyo ng bangko ang petsa at ang pirma ni Darius na nag-apruba sa paglilipat ng pondo. Ang huling piraso ng puzzle na magpapadula sa kanila patungo sa kanilang sariling pagbagsak ay nasa aking mga kamay na. Kinaumagahan ng ikatlong araw, habang mahimbing pang natutulog si Enzo, pagkatapos ng kanyang paunang gamutan, bumukas ang pinto ng silid at iniluwal si Darius. Suot niya ang kanyang mamahaling suit, ngunit bakas sa kanyang muka ang pagmamadali at puyat. Nang makita niya akong nakaupo sa tabi ng higaan ni Enzo,
Mabilis siyang lumapit at inilapag ang isang makapal na brown envelope sa ibabaw ng maliit na lamesa sa tapat ko. Leandra, kailangan nating mag-usap pagsisimula niya. Ang kanyang boses ay pilit na pinatunog na malambot at puno ng pag-aalala, ngunit kilala ko na siya. Alam ko ang bawat galaw ng kanyang mukha kapag siya ay nagsisinungaling. Para kay Enzo ito. Nakahanap ako ng bibili ng lupa sa Batangas. Kung pipirmahan mo ang special power of attorney na ito ngayong din, makakakuha tayo ng 5 milyong piso bilang paunang bayad. Yan ang gagamitin natin para sa mga susunod na gamot at operasyon ng bata. Tumingin ako sa envelope, pagkatapos ay dahan-dahang tumayo. Hinarap ko siya ng may tuwid na tayo, walang takot at walang luha sa aking mga mata. Ang aking katahimikan ay tila nagdulot sa kanya ng kakaibang kaba. Darius, ang lupang iyon sa Batangas ay iniwan ni Papa para kay Enzo. Ito ang tanging alaala ng aking pamilya, mahinahon kong sagot. Bakit natin ibebenta iyon sa gitna ng ganitong sitwasyon? At paano mo nasabing wala tayong pera gayong ikaw ang nag-fleece ng lahat ng aking personal na accounts? Nawala ang kunwaring pag-aalala sa mukha ni Darius. Ang kanyang mga mata ay naging matalim at ang kanyang panga ay humigpit. Lumapit siya sa akin ng may pagbabanta, sinusubukang gamitin ang kanyang tangkad upang takutin ako, ngunit hindi ako humakbang paatras. Huwag mo akong simulan sa mga drama mo, Leandra. Wika niya, ang kanyang boses ay gumuho sa galit habang dahan-dahang lumalabas ang kanyang totoong pagkatao. Akala mo ba ay palagi kang tama dahil lang sa ikaw ay isang Vergara? Akala mo ba ay habang buhay mo akong madadomina sa pamamagitan ng yaman ng pamilya mo? Tapos na ang mga araw na yon, ako na ang nagpapatakbo ng kumpanya ngayon? Kung gusto mong mabuhay ang anak mo, kailangan mo ang pera ko. Tumingin ako sa kanya ng may malalim na pagkaawa. Hindi ko kaaway ang isang matapang na lalaki, kundi isang takot na bata na nagtatago sa likod ng nakaw na kapangyarihan. Hindi ko pipirmahan ang papel na yan, Darius, at hindi ko ibibigay sa iyo ang lupa ng aking ama, dahan-dahan ngunit matatag kong pahayag. Sa tindi ng galit, hinablot ni Darius ang brown envelope mula sa lamesa. Ang kanyang mukha ay namula sa pot at itinuro niya ang kanyang daliri sa aking mukha. Ang lakas ng loob mo, Leandra. Tandaan mo, wala kang kahit isang duling ngayon kung hindi mo pipirmahan ito bago matapos ang araw na ito. Ipapatigil ko ang lahat ng suportang ibinibigay ko sa batang yan. Sisiguraduhin kong palalayasin kayo ng ospital na ito sa kalsada bago sumapit ang gabi. Tingnan natin kung saan pupulutin ang dignidad mo. Kapag pumanaw ang anak mo dahil sa katigasan ng ulo mo, isang malamig at tahimik na niiti ang sumilay sa aking mga labi. Tumingin ako sa kanya ng diretsyo sa kanyang mga mata na nagdulot sa kanya ng pagkabigla. Gawin mo ang lahat ng gusto mong gawin, Darius. Subukan mo akong palayasin, subukan mong bawiin ang lahat. Ngunit tandaan mo ang araw na ito. Dahil ito ang huling pagkakataon na makakatayo ka sa loob ng silid na ito nang may lakas ng loob na magbanta sa akin. Napatitig sa akin si Darius, naguguluhan kung bakit wala siyang nakikitang takot sa aking mga mata. Sa kanyang labis na kayabangan, hindi niya alam na ang buon bayarin sa ospital at ang operasyon ni Enzo ay nabayaran ko na ng buo, gamit ang aking sariling pondo mula sa aking di inaasahang mana. Wala siyang hawak na kahit anong alas laban sa akin. Sa galit, mabilis niyang binuksan ang pinto at lumabas habang padabog na isinarado ang pinto sa aking likuran. Habang tahimik at malamig ang gabi sa ospital, sa isang marangyang penthouse sa Makati, ay nagaganap ang isang pribadong pagdiriwang. Hawak ni Selena ang isang baso ng mamahaling champagne habang suot ang isang bagong kwintas na may kumikinang na mga diamante. Ang bawat tawa niya ay puno ng kasiyahan habang nakasandal sa balikat ni Darius na nakaupo sa malambot na sofa habang may hawak na baso ng whiskey. Bukas ng umaga, kapag napirmahan na ang merger, kasama ang mga dayuhang investors, tuluyan nang mapapasa iyo ang buong kumpanya. Darius, wika ni Selena habang nakatingin sa magandang tanawin ng lungsod mula sa malaking bintana. At ang pinakamaganda sa lahat, wala nang magagawa si Leandra kundi panuorin ang ating pag-akyat sa tuktok. Huminga ng malalim si Darius at uminom ng alak. Tama ka, Selena. Matagal ko nang hinihintay ang araw na ito. Pagkatapos ng pirmahan bukas,
Kahit anong iyak o demanda ang gawin ni Leandra, wala na siyang mapapala. Ang pamilya Vergara ay magiging bahagi na lamang ng nakaraan at ako na ang magiging nag-iisang hari ng Montemayor Group. Sa wakas, mawawala na ang anino ng kanyang yumaong ama sa aking buhay. Samantala nakaupo ako sa isang malamig na upuang bakal sa labas ng operating room ng Manila Medical Center. Ang pulang ilaw sa ibabaw ng pinto ay sumasalamin sa aking mukha, isang paalala na ang aking anak ay kasalukuyang nakikipaglaban sa pinakamalaking pagsubok ng kanyang buhay. Sa ilalim ng mga kutsil, yun ang mga doktor. Hindi ako natulog, hindi ako kumain. Ngunit ang aking isip ay nanatiling gising at matalas. Wala akong suot na mga diamante o mamahaling damit, ngunit ang aking puso ay pulo ng isang lakas na hindi kailanman maiintindihan ng dalawang taong nagdiriwang sa Makati. Dahan-dahang nag-vibrate ang aking telepo sa aking palad. Nang tignan ko ang screen, nakita ko ang pangalan ni Attorney Ramirez. Agad ko itong sinagot at idinikit sa aking tainga. Magandang gabi, Leandra. Pagsisimula ng abogado ang kanyang boses ay kalmado, ngunit puno ng determinasyon. Gusto ko lamang ibalita sa iyo na opisyal ng tinanggap ng Securities and Exchange Commission at ng National Bureau of Investigation ang lahat ng ating mga inihandang dokumento at ebidensya. Ang hiling nating freeze order para sa lahat ng personal na bank accounts ni Darius, maging ang account ng Aragon Holdings ni Selena, ay napirmahan na ng hukom at may bisa na bukas ng 10:00 ng umaga. Huminga ako ng malalim. Nararamdaman ko ang pagkawala ng mabigat na bato sa aking dibdib. Salamat, attorney. Paano naman ang gaganaping board meeting bukas? Lahat ay nakaayos na, Leandra. Ang mga kinatawa ng batas at ang mga investigador ng pamahalaan ay darating sa eksaktong oras ng pagpupulong upang isilbi ang suspensyon at ang warrant of arrest laban kay Darius para sa kasong malversasyon at estafa. Bukas ng umaga sa harap ng lahat ng mga board members at mga investors, pipirmahan ni Darius ang kanyang sariling hatol sa bilangguan. Handa ka na ba para sa bukas? Tumingin ako sa pulang ilaw ng operating room na biglang namatay at nakita ko ang doktor na lumabas na may ngiti sa kanyang mga labi. Handa na ako, attorney, sagot ko habang dahan-dahang tumatayo ng may tuwid na likod. Matagal ko nang hinihintay ang araw na ito. Bukas, sisingilin ko sila sa bawat patak ng luha na idinulot nila sa aking anak. Ang boardroom ng Montemayor Group sa pinakamataas na palapag ng gusali ay puno ng mga kilalang tao, mga miyembro ng Board of Directors at mga dayuhang investors mula sa Japan. Sa gitna ng mahabang lamesang gawa sa mahogany, nakaupo si Darius na tila isang hari na naghahanda para sa kanyang koronasyon. Sa kanyang tabi, nakaupo si Selena na may malapad na ngiti habang inaayos ang mga huling papeles ng kontrata. Hawak ni Darius ang isang gintong panulat, handa nang ilagda ang kanyang pangalan sa kasunduan na magbibigay sa kanya ng bilyon-bilyong pondo at ganap na kapangyarihan. Tumingin siya sa mga investors at ngumiti ng may kayabangan. Ito na ang simula ng bagong yugto ng ating kumpanya. Pahayag niya habang dahan-dahang ibinababa ang panulat patungo sa papel. Ngunit bago pa man dumiit ang dulo ng gintong, panulat sa puting papel ang malalaking pinto ng boardroom ay bumukas ng malawak na naging sanhi ng paglingon ng lahat ng tao sa loob ng silid. Pumasok ako ng may mabibigat ngunit tiyak na mga hakbang. Suot ko ang isang eleganteng navy blue na business suit. Ang aking mukha ay kalmado. Ngunit may bakas ng otoridad na hindi kailanman nakita ng mga tao rito. Sa aking tabi ay si Attorney Ramirez, kasunod ang 2 pang abogado at 3 lalaking naka-Amerikana na may hawak na mga opisyal na badge ng pamahalaan. Tumayo si Darius mula sa kanyang upuan. Ang kanyang mukha ay biglang namula sa galit at kahihiyan sa harap ng mga dayuhang bisita. Nanlaki naman ang mga mata ni Selena habang nakatingin sa akin tila hindi makapaniwala na ang babaeng inaakala nilang basang-basa sa luha kagabi ay nakatayo ngayon sa harap nila na may ganitong uri ng lakas. Leandra, anong? Karapatan mong pumasok at manggulo sa pagpupulong na ito, sigaw ni Darius habang hinahampas ang kanyang kamay sa ibabaw ng lamesa. Wala kang posisyon sa kumpanyang ito. Security ilabas ang babaeng ito, ngayon din siya,
ay walang karapatang manatili rito. Sumandal si Selena sa kanyang upuan at tumingin sa akin ng may panghahamak. Leandra, pakiusap naman, huwag mo namang ipahiya ang sarili mo rito. Bumalik ka na lang sa ospital at bantayan ang anak mong may sakit. Hindi rito ang lugar para sa mga katulad mo. Hindi ko sila sinagot. Nanatili akong nakatayo ng tuwid sa dulo ng lamesa, direktang nakatingin sa mga mata ni Darius. Nang pumasok ang pinuno ng security ng kumpanya kasama ang 2 gwardiya, dahan-dahan kong itinaas ang aking kamay upang hilingin sa kanila na huminto. Manatili kayo sa inyong posisyon, Chief. Mahinahon kong utos ang aking boses ay umalingaw-ngaw sa buong tahimik na silid. Walang sinuman ang hahawak sa akin sa loob ng aking sariling kumpanya. Napatigil ang pinuno ng security. Tumingin siya sa akin pagkatapos ay kay Attorney Ramirez at dahan-dahang yumuko bago umatras pabalik sa tabi ng pinto. Alam niya kung sino ang tunay na nagpapasweldo sa kanya. Humarap si Attorney Ramirez sa mga miyembro ng board at sa mga investors. Inilabas niya ang isang makapal na asul na folder mula sa kanyang briefcase at inilapag ito ng direkta sa ibabaw ng kontratang pipirmahan sana ni Darius. Mga ginang at gino pakiusap na pakinggan ng opisyal na pahayag na ito, malakas na wika ni Attorney Ramirez. Si G. Darius Montemayor ay walang legal na karapatan na pumirma sa anumang kontrata o kumatawan sa Montemayor Group simula ngayong araw. Sa ilalim ng kasunduan ng tiwala o trust agreement na iniwan ng yumaong si Don Vicente Vergara ang aking kliyente, si Ma'am Leandra Vergara Montemayor, ang nag-iisang may-ari ng 55% ng mga shares ng kumpanyang ito. At sa utos ng Securities and Exchange Commission, si G. Montemayor ay opisyal ng sinuspend sa kanyang posisyon bilang CEO epektibo na yung sandali. Hindi maipinta ang mukha ni Darius habang nakatingin sa mga dokumentong nakalatag sa ibabaw ng lamesa. Ang kanyang mga kamay ay dahan-dahang nangangatog at ang kanyang mukha na kanina lang ay puno ng yabang ay biglang nawala ng kulay. Binasa niya ang bawat pahina, sinusubukang maghanap ng butas, ngunit ang bawat pirma at selyo ng pamahalaan ay napakalinaw. Huwad ang mga papel na yan. Isang malaking kasinungalingan ito, sigaw ni Darius. Ang kanyang boses ay naging matinis sa tindi ng takot. Leandra, gumagawa ka lang ng kwento para sirain ako. Hindi totoo ang trust agreement na yan. Humarap ang isa sa mga opisyal na kinatawan ng batas kay Selena na kasalukuyan ng nanginginig sa kanyang upuan habang hawak ang kanyang pulang. Hermes bag na tila, ito ang kanyang huling kalasag. Binibining Selena Aragon, opisyal na wika ng ahente ng pamahalaan. Kasama rin po kaya sa aming investigasyon para sa kasong pakikipagsabuatan sa malversasyon at money laundering. Sa utos ng hukuman, ang lahat ng inyong accounts sa ilalim ng Aragon Holdings ay opisyal ng frozen. Kasama ring sa samsamin ng pamahalaan ng inyong penthouse sa Makati ang 2 luksuryosong sasakyan na nakapangalan sa inyo at iba pang mga ari-ariyang napatunayang binili gamit ang ninakaw na pondo ng Montemayor Group. Kasunod ng mga salitang iyon, biglang tumunog ang telepono ni Selena. Nang makita niya ang mga sunod-sunod na text message mula sa kanyang bangko tungkol sa pag-freeze ng kanyang mga accounts, tuluyan ang nawala ang kanyang poise. Ang kanyang muka ay napuno ng matinding takot at hinarap niya si Darius ng may poot. Darius? Ano ito? Sabi mo ay ligtas ang lahat ng ginagawa natin. Sabi mo ay hindi malalaman ng hangal mong asawa ang tungkol sa mga transaksyon, sigaw ni Selena. Ang kanyang boses ay puno ng histerya habang itinuturo si Darius. Ikaw ang may kasalanan nito, di? Namay mo ako sa mga kalokohan mo. Hindi ko alam na ninanakaw mo pala ang pera ng kumpanya. Ang mga dayuhang investors mula sa Japan ay dahan-dahang tumayo. Yumuko sila ng bahagya sa akin bilang tanda ng paggalang bago mabilis na lumabas ng boardroom ayaw madamay sa malaking kahihiyang ito. Ang iba pang mga miyembro ng board ay tumingin kay Darius nang may matinding dumi sa kanilang mga mata. Nang makita ni Darius ang pagpasok ng mga pulis na may hawak na posas, tuluyan ang nawala ang kanyang natitirang tapang. Lumapit siya sa aking direksyon. Ang kanyang mga mata ay puno ng pagmamakaawa at dahan-dahan siyang lumuhod sa aking harapan sa gitna ng silid. Leandra, pakiusap, patawarin mo ako, wika niya, habang sinusubukang hawakan ang aking mga kamay.
Ngunit agad na humarang si Attorney Ramirez at ang mga pulis sa pagitan naming dalawa. Isipin mo si Enzo Ano, na lang ang sasabihin ng mga tao kapag nalaman nilang ang tatay niya ay nakakulong. Maari pa nating ayusin ito bilang isang pamilya. Gagawin ko ang lahat ng gusto mo, ibabalik ko ang lahat ng pera. Pakiusap lang, wag mo akong ipakulong. Tiningnan ko siya habang siya ay nakaluhod sa malamig na sahig. Walang galit sa aking puso, tanging malamig at malalim na pagkaawa para sa isang taong ipinagpalit ang kanyang pamilya para sa buhangin ng kasakiman. Hindi mo ba naisip si Enzo noong nilayasan mo kami sa ospital? Nang walang kahit isang duling Darius, mahinahon kong tanong ang aking boses ay patag, ngunit bumasag sa kanyang huling pag-asa. Hindi mo ba naisip ang iyong anak nung hinayaan mo siyang mamatay sa ICU habang ikaw ay nagdiriwang kasama ang iyong kabit sa isang marangyang hotel? Huwag mong gamitin ang pangalan ng aking anak para iligtas ang iyong sarili. Ang bilangguang patutunguhan mo ngayon ay ikaw mismo ang gumawa gamit ang sarili mong mga kamay. Ang malamig na bakal ng posas ay nakabit na sa mga kamay ni Darius. Habang dahan-dahan siyang hinihila ng mga pulis, palabas ng boardroom, sumunod din si Selena na umiiyak at sumisigaw ng mga sumpa laban kay Darius. Nanatili ako nakatayo ng tuwid, pinapanood ang kanilang pag-alis habang ang buong silid ay muling napuno ng katahimikan ng husti. Matapos ang magulong eksena sa boardroom, hinarap ko ang mga natitirang miyembro ng board at mga empleyado ng kumpanya. Sa aking tabi, nakatayo si Attorney Ramirez habang hawak ang mga bagong alituntunin na binuo namin upang linisin ang pangalan ng kumpanya. Tumingin ako sa kanila hindi bilang isang biktima ng kataksilan, kundi bilang ang nag-iisang tagapagmana ng pangarap ni Don Vicente Vergara. Ang kumpanyan ito ay itinayo gamit ang katapatan at sipag ng aking ama pahayag. Ko sa kanila ang aking boses ay malinaw at puno ng pag-asa. Sisiguraduhin kong ibabalik natin ang karangalang yon. Maraming salamat sa inyong patuloy na pagtitiwala. Pagkatapos na maikling pagpupulong, hindi ko na inaksaya ang aking oras. Mabilis akong bumalik sa Manila Medical Center. Hinubad ko ang aking navy blue na business coat at nagugas ng aking mga kamay tinatanggal ang amoy ng corporate world upang muling maging isang simpleng ina para sa aking anak. Dahan-dahan kong binuksan ang pinto ng silid ni Enzo. Ang silid ay tahimik, ngunit ang pulang ilaw ng panganib ay wala na. Ang bawat mahinang tibok ng kanyang puso na ipinapakita sa monitor ay tila isang magandang musika na nagpapagaan sa aking pakiramdam. Ang operasyon ay naging matagumpay. Lumapit ako sa tabi ng kanyang higaan at hinaplos ang kanyang malambot na buhok. Sa unang pagkakataon matapos ang ilang araw ng matinding pagsubok, naramdaman ko ang pagbaba ng aking mga luha. Ngunit ngayon ay hindi na ito dahil sa sakit, kundi dahil sa labis na pasasalamat. Dahan-dahang gumalaw ang mga talukap ng mata ni Enzo. Iminulat niya ang kanyang mga maliliit na mata at tumingin sa akin. Bagamat mahina pa ang kanyang katawan dahil sa anesthesia, isang pamilyar at matamis na ngiti ang gumuhit sa kanyang mga labi. Mamamahina at pabulong niyang tawag sa akin habang dahan-dahang hinahawakan ang aking kamay. Andito si Mama Anak. Tugon ko habang hinahalikan ang kanyang munting kamay. Ligtas na tayo. Wala nang mananakit sa atin muli. Ipinapangako ko sa iyo ha, bambuhay kang puprotektahan ni Mama. Pagkalipas ng ilang linggo, nakatayo ako sa loob ng opisina ng Pangulo ng Montemayor Group. Ang malalaking binta ng salamin ay nagpapakita ng magandang tanawin ng buong Maynila sa ilalim ng maliwanag na sikat ng araw. Sa ibabaw ng aking lamesang gawa, sa mahogany nakalagay ang isang bagong plaque na may nakasulat na pangalan, Leandra Vergara, Tagapangulo. Wala na ang gintang wedding ring sa aking daliri. Sa halip suot ko ang simpleng singsing na may selyo ng aking yumaong ama, ang aking tunay na gabay. Mula sa isang asawang binalewala at pinagkaita ng tulong para sa kanyang anak, nakatayo ako ngayon bilang pinuno ng isang malaking kumpanya na aking gagamitin upang protektahan ang kinabukasan ni Enzo. Ang bagong umaga ay nagsimula na at ang bawat hakbang ko ay para sa aking anak. Habang pinagmamasdan ko ang aking anak na si Enzo, na mahimbing na natutulog na may malakas at regular na tibok ng puso sa ilalim ng init ng sikat ng araw,
Naramdaman ko ang lubos na kapayapaan sa aking kaluluwa. Mga mahal kong tagapakinig-nawa, ay nasa mabuti kayong kalagayan na saan man kayo ngayon. Maraming salamat sa inyong pagtitiwala at pagsama sa akin sa buong paglalakbay na ito sa pag-iyak, pag-asa at pagtatagumpay kasama si Leandra. Naisinusulat ko ang bahagi kung saan kailangang ilagak ni Leandra ang kanyang singsing sa kasa sa ibabaw ng malamig na salamin ng bahay sanglaan upang isalba ang kanyang anak. Hindi ko mapigil ang mapaluha dahil sa bigat ng sakit na kanyang naramdaman. Ang singsing na iyon na dating simbolo ng pangako ng walang, hanggang pagmamahal ay naging isang malamig na piraso ng bakal na walang silbi sa harap ng kataksilan. Ang buhay natin ay madalas na sinusubok sa mga paraang hindi natin inaasahan. Kung minsan, kailangan nating bitawan ang mga bagay na tila mahalaga sa atin tulad ng gintong singsing na nawala na ng halaga, kung ang kapalit naman nito ay ang pagbawi sa ating sariling dignidad at ang kaligtasan ng ating mga mahal sa buhay. Ang tunay na yaman ng isang tao ay hindi nasusukat sa mga kumikinang na diamante o mga mamahaling ari-arya na nakuha sa masamang paraan, kundi sa kalinisan ng ating puso at sa lakas ng ating paninindigan na protektahan ang ating pamilya. Natutunan natin kay Leandra na ang tunay na tagumpay ay hindi ang paghihiganti ng may pot, kundi ang pagtayo muli ng may danggal upang bumuo ng isang bagong bukas para sa ating mga anak, gamit ang mga aral na iniwan ng ating mga magulang. Ano ang inyong naging saloobin sa naging desisyon ni Leandra na huwag patawarin si Darius sa kabila ng pagmamakaawa nito? Kung kayo ang nasa kanyang kalagayan, ganun din ba ang inyong gagawin? Nais ko ring malaman kung nasaan kayo ngayon habang nakikinig sa kwentong ito. Kaya ninyo po kayang ibahagi kung kayo ba ay nagluluto ng hapunan, nagpapahinga sa inyong sala, o nag-aalaga sa inyong mga apo. Pakiusap na isulat ang inyong mga saloobin at sariling karanasan sa buhay sa bahagi ng mga komento sa ibaba upang ating mapag-usapan. Huwag din po ninyong kalimutang gustuhin at ibahagi ang ating kwento upang marami pa tayong maabot na mga pusong nangangailangan ng pag-asa. Pamagat ng kwento. Ang singsing sa bahay sanglaan. Ang kwentong ito ay isinulat hango sa inspirasyon ng mga totoong bahagi ng buhay sa labas ng ating tahanan. Iniaalay para sa lahat ng mga nagdaraos at patuloy na lumalaban sa kaparehong pagsubok. Paalala ang lahat ng mga tauhan at pangyayari sa kwentong ito ay likhang isip lamang at hindi naglalayong manira o magpahayag ng galit sa sinuman. Ang kwentong ito ay nilikha para sa layuning magbigay ng aliw at maghatid ng magandang aral sa buhay.